Good news sa Lakers fans, Jackson Hayes bibigyan ng mas mahabang playing time at Keon Ellis sa Lakers kapalit ni Dalton Knecht. Pero bago ang lahat, sa loob pa lamang ng 14 games ni DeAndre Ayton sa Los Angeles Lakers ay kapansin-pansin na agad ang bilis ng pagangat ng kanyang laro. Umabot na sa 16.5 points at 8.8 rebounds per game ang kanyang average at sa huling tatlong laro ay tumama siya ng sunod-sunod na 20 plus points, bagay na lalong nagpatibay ng kanyang presensya sa loob. Hindi lamang nakakamanga ang kanyang mga numero, mas kahanga-hanga ang laki ng naging epekto niya sa parehong opensa at depensa. Sa kaibahan noong mga nagdaang taon, ngayon ay nakakagawa siya ng malalaking kontribusyon sa mas kompetitibong paraan, dahilan upang maging malaking bahagi siya ng pag-angat ng Lakers sa Western Conference. Lahat ng ito ay nagawa ni Ayton sa tulong ng coaching staff at lalo na ng dalawang leader ng koponan, Luka Doncic at LeBron James. Hindi siya nag-atubiling ipakita ang kanyang tunay na laro dahil ramdam niyang buo ang tiwala sa kanya ng organisasyon. Kung noong nasa Phoenix Suns at Portland Trail Blazers ay madalas umano siyang magreklamo tungkol sa sistema, ngayon sa Lakers ay mas bukas loob niyang sinusunod ang bawat instruksyon. Simula nang sumali siya sa Lakers, mas naging disiplinado siya. Aminado si Ayton na napakalaking tulong ng mga payo nila LeBron at Luka sa kanya, lalo na sa pag-iintindi ng mga play na idisenyo upang mapaangat ang kanyang performance. Naniniwala siyang lalo pa siyang lalakas at gaganda ang laro habang unti-unti silang nakakabuo ng matatag na chemistry sa loob ng court. Katulad ni Ayton, si Jackson Hayes ay isa rin sa mga nakikinabang sa mga bagong play ni Luka at sa pagbabalik ni LeBron. Ayon sa ilang analyst, karapat-dapat si Hayes na bigyan ng mas maraming playing time dahil mahusay siyang nakakasabay sa sistema ni JJ Redick, lalo na't nariyan ang suporta ng kanilang mga superstar. Samantala, tila may pagkakataon ng Los Angeles Lakers na makuha sina Keon Ellis at Devin Carter mula sa Sacramento Kings ng halos libre, basta't makumbinsi nila ang Kings na si Dalton Knecht ang tamang piraso para sa kanilang muling pagsisimula. Si Ellis ay kilalang elite defender at may career 43.1% mula sa 3-point line, ngunit iirap siyang makakuha ng minuto sa Sacramento. Samantala, si Carter ay lottery pick noong 2024, ngunit napaulat ng handa ang Kings na isuko siya sa off-season. Ang dalawang cast-offs na ito ng ibang koponan ay maaaring maging magandang piraso para sa Lakers. Kasalukuyang ika-17 ang Lakers sa defensive rating, ngunit nakatuon sila sa paghabol ng kampyonato. Nangangailangan ang Lakers ng isang matibay na point of attack defender at dito maaaring pumasok si Ellis. May natatagong defensive upside din si Carter at parehong mas bata sila at swak sa timeline ng koponan. Handang ialay ng Lakers sina Knecht at Jackson Hayes para umayos ang salaries. Kahit madiging manipis sila sa center spot sa likod ni DeAndre Ayton, binibigyan nito si JJ Redick ng option na mag-small ball sa second unit. Sakto rin sa plano ng Lakers na palibutan si Luka Doncic ng shooting at depensa, mga aspetong hatid ni Ellis. Magiging unrestricted free agent si Ellis sa off-season, ngulit malaki ang cap space ng Lakers kaya maaari nilang subukan ang kanyang fit bago magdesisyon ng pangmatagalan. Samantala, si Carter ay isang low-risk, high-upside na batang talent na maaaring mapaunlad ng Lakers. Hindi man ito magustuhan agad ng fans, maaari itong maging matagumpay na hakbang. Sa Kings naman ay makakakuha sila ng isang athletic big man at batang shooter na malaki ang potential, lalo na kung ma-develop nila ito ng mabuti, lalo na papunta na sila sa pag-rebuild ng kanilang roster. Sa huli, ito ang uri ng underrated move na maaaring mag-angat sa Lakers pabalik sa tunay na title contention.